Kira? No? Oh. Welcome back to our channel. Today is November 9, 2023. Ngayon ay Thursday. Third day natin na hindi pa rin nakakapasok sa trabaho dahil sa pag-adjust natin ang schedule dahil sa aking anak. 3 days tayong nag-sacrifice ngayon for this week para hindi mo na pumasok dahil walang magbabantay o walang mag-aasikaso sa aking bunso, sa aking anak. Yung dalawa ko, yung panganay saka yung pangalawa, may pasok sila. Yung bunso lang talaga ang walang pasok dahil nga sa mga nangyari doon sa school, no, about sa influenza and corona something. Okay, I would like to share something about being a dad, dad's life, super dad, magiging na tatay, haligi ng tahanan. Hindi naman Father's Day ngayon, pero pag-uusapan natin ang pagiging ama. Tayo ay ama sa 3 anak. Kaya talagang marami na tayong naging experience at napagdaanan tungkol sa pagiging ama. Maraming ups and downs, hindi biro, hindi siya madali at napakalaking responsibility. Well, unang-una, alam ko makaka-relate dito yung mga tatay. Wala namang school or wala namang seminar, wala namang course no nagsasabing pagiging ama. Bachelor of Science in fatherhood. Walang ganyan. Yung process natin ng pagiging ama ay nagbabase sa naging karanasan mo sa father mo before. Pangalawa, nakikita natin sa social media, sa movie, sa mga teleserye, yan yung magiging basehan natin. And yung pangatlo, yung instinct natin bilang tao. Kasi pag ikaw ay maging ama na, may luksan ng dugo yan sa anak mo. So meron niyang parang instinct, automatic na gagawin mo. Na kahit hindi mo isipin, kahit hindi mo planuhin, gagawin mo. So yung tatlo na yan. Hindi pare-pareho, no? Hindi pare-pareho ang panahon, hindi pare-pareho ang sitwasyon, at hindi pare-pareho din yung relationship natin, no? Lalo na sa asawa, no? Yung magiging anak natin. Kung compare natin yan dun sa kinalakihan nating pamilya before, kapag ka first time mo, kapag ka una mong sabak sa pagiging ama, sa mga decision making, sa reaction, at sa lahat na pagdadaanan mo, may possibility magkamali ka. May possibility na mag-fail ka. Hindi natin masabi kung ano talaga yung tama, kung ano yung mali, personally. Sa tingin ko, yung oras talaga, yung oras ang pinaka-importante. Yung kayamanan, yung pera, secondary yan eh. And para sa akin, yung prayer ko, no, sa mga anak ko lalo na, ay lumaki talaga na may takot sa Diyos. Lumaki sila na mayroong values, guidance ng church, guidance ng isang Christian community na talagang may takot sa Diyos. Pero syempre sa actual nga, hindi natin makontrol ang mga bagay, hindi natin makontrol ang sitwasyon eh. Well, dun nagkakaroon ng struggle ang pagiging ama. Kasi minsan kapag ka nag-fail tayo, kapag ka hindi natupad yung mga pangarap natin para sa mga anak natin, andun dun yung papasok na yung parang nadidepress tayo at parang nadidisappoint tayo, diba? Bilang lalaki, at sana maintindihan to ng mga babae, kapag ka kami ay nag-fail, big deal sa amin yan. Kasi meron kaming goal, meron kaming ninanais na bagay, tapos hindi namin nakuha, hindi namin nakamit. Napakalaking disappointment yun. Pag nasa namin sa trabaho yung
failure, tapos pagpunta mo sa yung comfort zone na akala mo sa comfort zone mo yun, susuntok din. Parang wala ka ng choice. So doon nangyayari yung decision making and yung utak ko, yung psychological effect niyan sa mga tatay, medyo disoriented. Pagka naging disoriented ang pag-iisip ng tatay o ng lalaki, mayroong mga salita, may mga galaw, may mga decision na hindi appropriate or sometimes wala sa direksyon, wala sa hulog. Pero eventually, kapag yon, kumbaga alam mo yun, yung naligaw ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta, nagdidesisyon ka, tapos ito ginawa mo, ito ang pinuntahan mo. Dahil naligaw ka, hindi mo alam. Tapos babalik ka sa direction na tama. Andun ka na sa tama. Doon mo lang marirealize, mali pala yung ginawa ko. Mali pala yung hindi ko na ginawa ko. Mali pala yung decision na yun. Mali pala yung sinabi ko na yun. Ganon. May ganon kaming mga lalaki. Madidistinguish dapat ng babae or anyone na makakakita na ang isang tao or sabihin ang lalaki ay responsible, kaya nga lang minsan disoriented. Nagigets nyo yung point ko. Pagka responsible, may plano yan eh. May gusto siyang gawin. Meron tayong mga preparation nasa likod ng utak natin na before ko ma-reach to, parang alam ko, kailangan gawin ko muna to. Which is ibang tao ay hindi naintindihan. Bakit mo kailangan gawin yan? Bakit napakababaw ng pangarap mo? Bakit kailangan mo unahin yan? Yung plano na yon na dapat supposed to be diretso, nadidisorient dahil sa mga salita na hindi nakakatulong. Yun. Ang mga lalaki, go with the flow na lang. Pagka nagkakaroon ng conflict, nagkakaroon ng away, nagkakaroon ng mga salitaan, sagutan, ang hirap mag-focus ang hirap mag-isip, ang hirap mag-desisyon, ang hirap ituloy yung mga gusto mong gawin dahil napakarami mong naririnig. Sa lalaki, ayaw na ayaw yan. Kaya papansinin nyo, maraming lalaki ang nagpupunta ng beer house, nagsusugal, iba nambababae, iba nalululong sa bisyo. Kasi yung parang feeling nila na magiging comfort zone. Wala kang maasahan na parang mabibigay sa'yo ng magandang mood. So, minsan sa ibang bagay o sa ibang lugar, sa ibang tao, nararamdaman yun. Well, I'm sure, pati yung mga babae, ganyan din. Lack of communication. Hindi mo na nasisense yung kahinaan ng tao. Puro failure na lang nakikita natin. Mahirap mag-connect. Mahirap makipag-usap. Kaya doon pumapasok yung mga sumbat. Well, sa akin, personally, ang ating buhay, pagiging ama ngayon, para sa hindi ito normal. Kasi ito yung goal ko, ito yung aking mindset. Pagka-family, magkakatuwang yan. Nagtutulungan, teamwork, sabay-sabay kumain, sabay-sabay tumawa, sabay-sabay mag-pray, sabay-sabay lahat. Pero right now, ang ating status ngayon ay medyo disoriented talaga. So, affected lahat ng ating mga pangarap. And pati yung work, pati yung ating vlog actually, ay medyo affected din. So minsan nakikita niyo sa mata natin na iba minsan siguro ramdam niyo na medyo iba yung connection, parang may kulang, parang may something, di ba? Ayan. Bilang ama, I'm trying my best to be the most responsible and the most awesome, the most amazing dad sa mga anak ko. Hanggat maaari, hanggat kaya ko, ay ibibigay ko. At lahat ibibigay ko. Siyempre, may times lang talaga na medyo wala tayo, medyo kulang tayo, medyo hindi natin kaya. So, nakikiusap tayo, no? Pero, eventually, ginagawa natin ang paraan yan para maibigay sa kanila. Pero sabi nga, wala naman tayong mapapala kung mag-explain tayo, mag-explain kung kani-kanino. Kaya ako gumagawa ng journal dahil someday gusto ko makita ng mga anak ko. Ang mga anak ko ang siya makaka-witness paano ko binigay sa kanila yung aking magagawa. Well, siguro yung best ko ay hindi best para sa iba. Sabi nga, I did my best, but my best wasn't good enough. Kanta yun Ginagawa natin yung best, pero iba yung tingin, hindi raw yun yung best. Ako, actually, marunong ako makontento, pero hindi ibig sabihin na nag-stop doon yung aking goal. Parang nakikita mo ito lang yung ginagawa niya, ito lang yung kaya niyang gawin, ito lang, kontento na. Pagka hindi na-shoot yung expectation mo, madali mong matanggap kasi may contentment ka. Pero pagka wala kang contentment, hindi mo nakuha yung gusto mo, ay marami kang masasabi talaga. Ito, masasabi ko na mababaw lang akong tao, madali akong makontento, pero may goal tayo. Habang nabubuhay tayo, may pag-asa, subukan nating abutin kahit na, we are on our 40s. Well, isa sa mga lesson lang na pwede kong mai-share or pwede kong mai-contribute
Pwede ko maipayo sa mga magiging daddy, sa mga bagong daddy, hindi natin kailangan patunayan sa iba kung gaano tayo kabuting tao, kung gaano tayong kabuting ama. Ang mahalaga, paramdam mo sa iyong anak na kung gaano mo sila kamahal. Sasabihin mo, pero kailangan natin ang gawa. Huwag niyo silang kakalimutang yakapin. Dahil ang yakap ay isa sa mga napakasarap sa pakiramdam na manggagaling mula sa iyong mahal. Kaya hindi ko kinakalimutang yakapin yung mga anak ko. Sa isang buwan, yung anak ko nayayakap ko 3 to 4 times. Hindi lang basta salita, hindi lang basta material, hindi lang basta pera ang pag-ibig. Hindi lang basta mayahain mo yung pagkain 3 times a day sa kanila. Kailangan din ng physical na iparamdam mo yung love na yun. Lagi nyo silang ipagdasal. Lagi nyo silang isama sa panalangin ninyo. And hanggat maaari ay magkaroon sila ng takot sa Diyos. Dahil napaka-importante niyan kahit saan man tayong bansa. Lalo na dito sa Japan ay hindi na ituturo ang Christianity sa school. Kaya ang yun ang role natin bilang ama. I do hope no, meron tayong mga points kahit konti man lang. Meron tayong nakuha mga points na nakuha ngayon sa araw na to, sa ating episode ngayon. Ikaw, no, kapag hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, click mo na yung red button dyan at pati na rin ang bell button para ma-notify ka sa lahat ng aming mga uploads. And always remember guys, everything happens for a reason. God is good. Keep on smiling.